my beloved Boss Mike Cervera. Yan, oo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ay, nako si Roque, no? Ang galing-galing magsinungaling. Sige, umpisa muna natin dito. Ano ba yun? Nagsalita na ba? Ito. Nagsalita na sa pagdinig ng Senado ang umano'y dating executive assistant ni Attorney Harry Roque na si R. De La Serna na naging libre ang pagtira nito sa Porac Pogo Hub. At ayan na nga, yung mga napapasana all, mga kababayan. Di ba? Yan yung mga napapasana all. nabigyan din siya ng share sa Pogo na Lucky South 99 dahil kay Roque. Itinanggi naman ito na pinapaaral siya ni Roque sa aviation school at wala rin manong kapalit ang lahat ng ginagawang kabutihan sa kanya ng dating opisyal. Samantala, pumiyok na rin si Roque na isa siya sa may-ari ng bahay na nil-raid na tinutuluyan ng dalawang Chinese na sangkot sa iligal na pogo. Balitang umaabante mula kay Raymond Tinaza. Ayan na, bago tayo pumunta ron. Ayan na. Itinanggi ni dating presidential spokesman Harry Roque na pag-aari nito ang bahay na ni-raid sa Tuba, Benguet na umano'y tituluyan ng dalawang Chinese na sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations, sinabi ni Atty. Roque na ang bahay ay pag-aari ng korporasyon kung saan siya may interes. Ayon kay Roque, korporasyon din ang nagpapaupa sa bahay sa isang 1U na wala daw kinalaman sa POGO. Allah! Talagang totoo yung hinala natin, no? Jen Miguel. Diba? Puro tanggi na ito, toma. Nandiyan na rin. Pasok. Pero inamin ni Roque na nasa proseso na para makuha ang 100% ownership sa korporasyon at siya rin ay miyembro ng homeowners ng subdivision kung saan matagpuan ang nasabing bahay. Sinasabi ang dalawang Chinese ay sangkot sa Pogo na ni-raid sa Bamban, Tarlac kung saan sinasabing pagmamay-ari ni suspended Mayor Alice Go. Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan? Kamakailan, si Roque at saka yung Boylet nakita doon sa kabila, sa may Porac. Ngayon naman, yung mga Pogo sa Bamban, nakita sa bahay ni Roque. Hindi ba kayo nagtataka, Danny M. Reyes, Gemma Garais? Talagang nagagawang pa na ng paraan ni Roque yung mga katwiran niya, no? Ano pa niya, na pangangatwiranan pa niya, napapasinungalingan pa niya. Ibang klase si Roque, no? Magaling kang bata ka. Samantala, naniniwala si Roque na may nagpukumilit na idawit siya sa Pogo kaya inyog siya rito na umano'y naglalabi sa PAGCOR. May kaugnayan ka talaga. Alam mo hindi naman na kailangan i-memorize yan, mga kababayan. Meron talagang kaugnayan kasi halos lahat halos lahat makikita mo. Konektado kay Roque. Di ba? Yung Lucky South, ano ba yan? Lucky South 999. Ilang 9 ba yun? Di ba? At saka yung Pogo sa Bamban na naman ni Alice Go. Pero konektado lahat kay Roque. Bakit nadidikit ka sa mga ito? Yun ang tanong ng taong bayan dito sa bagay may mga tao, may mga kapwa tayo Pilipino na mangilan-ngilan, mga kababayan, na mukhang naniniwala naman sa kasinungalingan ni Roque. Ito pa yung isa pansinin niyo maigi. Meron lang ako napansin sa interview dito o sa investigasyon
ni Maring Risa. Pansinin nyo lang. Sana mapansin nyo rin yung napansin ko. Ha? Dali. Pasok. Pansinin nyo, ha? Pasok. Sinong may-ari ng bahay? Ano pong living arrangement nyo doon? May rent po ba? Never naman po nila ako singil, Madam Chair. Wow, so free. Dokumento nyo nakita sa PORAC related sa inyo at kay Attorney Roque. Kaugnay po ng recent raid ng PAOK at saka NBI. Nakapunta na po ba kayo sa doon sa Tuba, Benguet? Yes, Andali, ha? Nakapunta ka na daw ba sa Tuba, Benguet? May nangyari ba doon? Ha? Mr. Pogi! Tumaba ka! Si Roque pumayat! Ha? Ano ba? Nasip-sip mo ba? Nasip-sip mo ba yung taba ni Roque? Marcos Youth! Shout out! Di ba? Tanong lang naman yun. Di ba? Kasi tumaba si Mr. Pogi. Si Roque pumayat. Tapos, yung eyebag ni Roque, ang laki-laki. Di ba? Parang nasip-sip si Roque. Turok. yes po, Your Honor. Nakapunta na po ako dun. Pwede nyo bang i-confirm na yung bahay sa raid ng PAOK at NBI ay bahay na may kinalaman si Attorney Roque? Oo nga. Ayan na nga. Large business, ha? Sinong may-ari ng bahay? Ano pong living arrangement nyo doon? May rent po ba? Never naman po nila ako singil, Madam Chair. Wow, so free. Dokumento nyo nakita sa PORAC related sa inyo at kay Attorney Roque. Kaugnay po ng recent raid ng PAOK at saka NBI. Nakapunta na po ba kayo sa doon sa Tuba, Benguet? Yes po, Your Honor. Nakapunta na po ako dun. Pwede nyo bang i-confirm na yung bahay sa raid ng PAOK at NBI ay bahay na may kinalaman si Attorney Roque? EA po ako ni Attorney Harry Roque before. Hindi ko po alam if kanino po yung bahay na pinagsistayhan po namin, Madam Chair. Ang bahay sa Tuba, Benguet ay pagmamay-ari ng isang korporasyon, yun na nga pong PH2. At ang korporasyong iyan naman ay pagmamay-ari ng Biancham. Stockholder ba kayo sa Biancham? Yes po. Mr. De La Serna, kung stockholder kayo sa Biancham, bakit sabi nyo hindi nyo alam kung sinong may-ari nung bahay na pagmamay-ari ng PH2 na ang may-ari naman ay ang Biancham din? Kung saan kayo stockholder? To be honest po, Madam Chair, stockholder po ako ng Biancham pero hindi ko po alam ang lahat ng properties po ng Biancham po. Paano kayo naging stockholder ng Biancham? May pinasign lang po na document sa akin before to be a stockholder po ng Biancham po, Madam Chair. Sino nagpasign sa inyo nung dokumentong iyon para maging stockholder ng Biancham? To my memory po, Madam Chair, it was Attorney Val Ortega po, Madam Chair. Siya ay majority stockholder ng Biancham. Ito po yung ipa-flash din po namin yung incorporators ng Biancham. Kilala niyo po ba si Harry L. Roque Jr.? So kilala niyo po siya? Kilala ko po siya, Madam Chair. Kilala niyo po ba si Myla R. Roque? Kilala ko po, Madam Chair. Sa mga incorporators, ang kilala nyo lang ay sina Herminio Harry L. Roque Jr. at Myla R. Roque sa Biancham. Tama po, Madam Chair. Alright. Tapos dun sa stockholders, ang kilala nyo pa lang sa mga naitanong ko pa lang sa inyo ay si Attorney Ortega. Tama po, Madam Chair. For now, dako naman tayo sa PORAC. Ano pong ginagawa ng mga dokumento nyo doon sa PORAC? Nakita po yung mga documents ko po sa Pogo facility po sa PORAC po kasi doon po ako nakikistay po, Madam Chair. I am currently a student pilot po sa isang flying school po in Pampanga po. Saan po kayo eksakto doon sa malaking Pogo hub na iyon? May isang room lang po ako doon na parang boarding house po, kumbaga po yung pinagstayan ko po doon, Madam Chair. Kumbaga, ano po yung landmarks doon sa boarding house o room na kung saan kayo nakikistay? Andun po sa area na yun, sa room lang po ako, never po akong lumabas. Pag lumabas po ako, either mag-aral, ganun lang po ako. Never po akong lumabas sa room ko for any other reason po. Paano kayo nakakarating dun sa boarding house sa loob ng
Porac, Pogo Hub? At paano kayo nakakalabas doon? Nagda-drive po ako, Madam Chair. Nagda-drive kayo? Anong dinadrive nyo? Toyota Fortuner po, Madam Chair. Pagpasok ko po sa gate, Madam Chair, puro building lang po yun. Tapos sa second gate po, may building po yun. Yun na po ang aking boarding house po. Ano pong living arrangement nyo doon? May rent po ba? Or nagtatrabaho din po ba kayo doon sa Pogo Hub, sa Porac? At sino pong nagbabayad ng rent nyo? Nagsistay po ako doon sa Porac po for free po, Madam Chair. There's no, pero po, I've never worked with Pogo po. I've never worked with them po. Nakikitulog lang po talaga ako doon. Okay. Wow. So free. Well, nakapagtataka po talaga na nakikitira kayo doon, loob ng Pogo Hub. Kumbaga, it's a business area. Pinapatira po kayo doon ng libre. Actually, kung tanungin natin yung ibang mga student pilot o kahit ibang mga estudyante in general, napaka-swerte po ninyo. Nagkaroon ba kayo ng ibang trabaho habang nakatira kayo sa Pogo compound sa Porac? No po, Madam Chair. Bakit libre yung nakikitira lamang kayo doon? Bakit libre? Hindi naman po ako always doon, Madam Chair. Kung may schedule lang po ako sa flying school ko, andun po ako sa Pampanga. Okay. Ganong kadalas kayo sa Porac? Around 3 to 4 days a week po, Madam Chair. Or usually, if walang schedule, 1 or twice a week lang po. Bakit libre? Kasi kahit 1 or 2 or 3 or 4 days kayong pinatitira doon, usually may rent yung ganoon. So anong connection ng Pogo Hub dun sa Porac sa inyo at binigyan kayo ng ganyang klaseng pabor? Kasi pabor yan eh. Never naman po nila ako singil, Madam Chair. Kaya nga po, napaka-generous nga eh. So, bakit binigyan kayo ng ganyang napaka-generous na pabor? Ano bang connection nila sa inyo? Hindi ko po alam bakit hindi nila ako sinisigil, Madam Chair. Alam nyo, pag siguro kaya natatawa din yung bang mga kasama natin, naiisip namin sana all. Ito lang tayo bilang Pilipino. Malakas po yung utang na loob natin. Yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin, lalo na't walang hinihinging kapalit, ay talagang at least inaalam natin bakit. Para, di ba, yung pagtanaw natin ng gratitude sa kanila. At siguro, paghanap ng paraan na suklian sila sometime later in our life, alam natin ano yung bakit at ano yung magnitude nun. Ayun, anyway, yung mga dokumento nga na dokumento nyo nakita sa Porac, related sa inyo at kay Attorney Roque. Paano nyo po unang nakilala si Attorney Roque? Nakilala ko po si... Makinig kayo ha! Makinig na kayo! Eto na! Makinig kayo! Napansin ko to. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo maigi. Related sa inyo at kay Attorney Roque. Paano nyo po unang nakilala si Attorney Roque? Nakilala ko po si Attorney Roque through my mother po. Dati pong barangay captain ang mother ko sa barangay po namin. Si Roque! si Roque, laglag na yung mukha! Yung mukha ni Roque, nalalaglag na! Oy, Roque, lagyan mo na ng sukalo! Okay, pasok! Sa Bohol po. Tapos, nag-request po ang barangay namin ng isang project po which was funded to the office of Harry Roque when he was still a congressman po. Nag-inauguration po sila sa Bohol. Doon ko po na-meet si Attorney Harry Roque po, Madam Chair. Si Attorney Roque ba ang nagpakilala sa inyo doon sa may-ari o management ng Pogo Hub sa Porac? Yes po, Madam Chair. Right. Ano ang mga pangalan nila nung ipakilala kayo sa isa't isa ni Attorney Roque? Ang na-meet ko lang po, Madam Chair, is Miss Cassandra. Attorney Harry Roque sa barangay po namin sa Bohol po. Tapos, nag-request po ang barangay namin ng isang project po which was funded to the office of Attorney Harry Roque when he was still a congressman po. Nag-inauguration po sila sa Bohol. Doon ko po na-meet si Attorney Harry Roque po, Madam Chair. Si Attorney Roque ba ang nagpakilala sa inyo dun sa may-ari o management ng Pogo Hub sa Porac? Yes po, Madam Chair. Right. Ano ang mga pangalan nila nung ipakilala kayo sa isa't isa ni Attorney Roque?
Ang na-meet ko lang po, Madam Chair, is Miss Cassandra Leong lang po. Okay, so na-meet nyo po si Cassandra or Cassie Leong. Ano naman ang history ng working relationship nyo ni Attorney Roque? Ano Ayan pakinggan nyo to Ano naman ang history ng working relationship nyo? Ito na, makinig kayo pong trabaho nyo sa kanya? Nag-start po ako as social media po ni Attorney Roque po. Mali! Mali! Kahit gaano gagaling yung script, mga kababayan, mali. Ano sabi niya? Tingnan nyo Ano sabi? Nag-start daw na social dali. Trabaho nyo sa kanya? Nag-start po ako as social media po ni Attorney Roque po. Kita nyo? Social media daw. Tagahawak daw ng social media. Hindi gano'n ang sinabi. Alam niyo kung ano sinabi ni Roque? Natandaan niyo yung sinabi? Alam niyo yung sinabi? Naging EA muna bago nung natapos yung termino daw niya, nung tumakbo na bilang bilang senador, si Roque ay kinuha ng IT, tagahawak ng social media. O diba mga kababayan, sinungaling. Kahit na anong gawin yung kahit anong gawin yung galing sa script ninyo, sasablay talaga Sasablay. Kasi sabi ni Roque, EA muna niya, tapos naging naging IT. Sila na yung tagahawak ng edits. Tagahawak ng social media niya. Diba? Mali. So, Working relationship nyo ni Attorney Roque? Ano pong trabaho nyo sa kanya? Nag-start po ako as social media po ni Attorney Roque po. Social media daw, nag-start siya. Hindi naman yun yung sinabi ni Roque. Ang sinabi niya, EA niya yan. Gets nyo? EA niya yan. Noong di ba? EA niya yan noong panahon na na nasa Malacanang, sino? Si Roque. Nagets nyo? Tapos ngayon, nag-start daw siya bilang social media o IT. Siguro ibig niya sabihin. Bakit ganon? Parang magkasalungat yung sinasabi. 'Di ba? Hindi tugma. Hindi tugma, mga kababayan. Yun yung napansin ko Hindi talaga tugma yung sinasabi ni Roque at ni Mr. Pogi. Ang history ng working relationship nyo ni Attorney Roque? Ano pong trabaho nyo sa kanya? Nag-start po ako as social media po ni Attorney Roque po. Tapos naging EA niya po ako nung nagpunta po sa Malacanang until... Kita nyo, mga kababayan? Ano ba talaga nauna? Okay, pasok. Nag-resign po ako sa kanya last year. Mukhang na-iway pa. Mukhang na-iway pa. Pero ang nauna dyan, mga kababayan, EA muna bago IT. Diba? Sigurado ko doon. Pursue my career in the aviation po, Madam Chair. Nagtrabaho pa po ba kayo kay Attorney Roque pagkatapos nilang umalis sa Malacanang? And if so, anong trabaho po iyon? Yes po, Madam Chair. Part po ako ng campaign team po ni Attorney Roque po. Are you still under the employ of Attorney Roque? No po, Madam Chair. And then, ano naman po? Yun, tama yon. Naging part daw siya ng campaign ni Pero yung sinasabi, sila daw ang may hawak ng social media niya nung kampanya. Diba, mga kababayan? Mali yung sinasabi ni Roque. Ang trabaho po iyon? Yes po, Madam Chair. Part po ako ng campaign team po ni Attorney Roque po. Are you still under the employ of Attorney Roque? No po, Madam Chair. And then, ano naman po ang partisipasyon o trabaho ni Attorney Roque para sa Pogo? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair, siya po yung legal lawyer po ng isang company po na hinahandle niya po doon. Aling company? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair, Whirlwind po yun. Mel Ace, EA, Executive Assistant. Executive,
may sinend. Ang tanong galing muli kay SP Pro Temp, sinong nag-finance ng tuition nyo sa pilot school? Kasi ano pong income nyo na paano nyo na-afford yung tuition na iyan? Yung family ko po nagpe-finance sa pilot school ko, but sa understanding ko po, kailangan ko pong ibalik yun pag naging pilot po ako, Madam Chair. Kita nyo, no? Ano yung mga resibong nakita na si Roque ang nagdideposito? Diba? RRTV Vlogs, oo, Ina Wood, Marilit TV, diba? O ano yung mga nakita sa Pogo na mga dineposito ni eto mga kababayan, sinungaling to. Dahil tapusin muna natin to, ha? Iyan. Yung family ko po nagpe-finance sa pilot school ko, but sa understanding ko po, kailangan ko pong ibalik yun pag naging pilot po ako, Madam Chair. Mga kababayan, ha? Kita nyo, ang nagpapaaral daw sa kanya ay yung family niya. Kailangan maibalik daw niya sa pagkakaunawa niya, maibalik niya sa pamilya niya yung mga ginastos niya kapag naging piloto na siya. Diba? Pero, ang dami. Ito yun, no? Ang daming mga, panoorin nyo to, ang daming mga resibo na nakita na diniposito ni Roque sa account ni Boylet. Our beloved Boss Mike Cervera.